Hi guys, what's up? So for today's video, we're going to talk about my break-in process, okay? So eto siya guys na, before I'm going to start pala guys, I would like to say disclaimer lang, this is my own and personal experience, also my own and personal data that I've gathered sa sobrang tagal kong nagbe-break-in ng motor, sa sobrang dami na din na break-in ko. So, eto lahat na information ay actually is based to sa ano ko talaga, sa own experience ko, okay? So, ang ano na to guys ay lahat naman ng break-in process guys ay may result talaga yan. Okay? Ang ano na lang is paano, kunyari, ganito guys, kunyari sasabihan ko kayo ganito yung break-in process na, ganito yung break-in process ko. Pero, nagkakaiba tayo ng result for the reason na during the break-in process, iba-iba yung way natin how to handle the break-in process. Okay? So, dun nagkakatalo yung mga pag-break-in ng motor. And also, dun din nagkakaroon ng mistake during sa break-in ng motor. So, eto, let me explain it to you. Ganito, ito yung sa akin. Okay? So, ito based sa akin. Ito lahat. So, as of now, dito muna tayo. Tingnan niyo muna dito guys ha. Yung magiging example natin ng motor guy is the common SD na lang muna ha. Yun na lang muna ang gagawin natin serve as example. Okay? So, ito wag niyo lang pansinin muna to na motor kasi meron lang ako i-explain dito mamaya. So, but anyway, so example natin yung SD na lang muna ng motor, okay? So, sa SD na motor guys, sa akin, based on my yun nga, experience, pag nagbe-break in ako, kahit sa voltage na ginagamit ko is yung 1 volts, 1.5, 2 volts, 2.5, tsaka 3 volts. Okay, actually yung 3 volts talaga guys na ito, ano na lang to, para siyang nagiging optional sa akin. Pag once nakuha ko na yun sa 2.5, minsan hindi na ako nagti 3 volts. Pero, pero din, madalas ay sinasanay ko na i-3 volts na lang din yung motor after sa total na break-in. For the reason na ito kasi yung parang nagiging voltage setter sa motor yung 3 volts. So, yun sa akin guys ha. So, ang target ko guys sa SD, pag nag 1 volts ako, yung pinaka-minimum, ito average or minimum, yan guys, RPM target. So, around this one, 8K. Or, ito yun sa 8K yung average or minimum. So, around 8,000 rotations. Parang ganun siya. Motor rotations yun. Pero, yung pinakamagandang condition so far, kahit mag-bracket ka around 9 to 11K, medyo maganda na yung ano dun. Minsan nga, umabot pa ako ng, may naano pa ako na 12 to 13 or 12 to 14, mga ganun. Sumobra talaga siya. Pero madalas, eto siya, andito. Basta pag nakuha na, sa akin, ito na bracket guys, itong sa gilid. Ano na to, parang pag tumungtong yung motor ko lampas dito or dito, okay na sa akin yung, ibig sabihin para sa akin, parang goods na yung magiging result ng motor. Parang ganun yung, parang, ano niya, final result. Okay, so, sa 1 volts guys, yung ano niyan, yung condition ng motor nyo yan yung starting na nag-brush settings. Okay, so, dun pa lang yung brush settings mo. Ngayon, at 1.5, yun dun naman nag-uumpisa yung initial shaping ng ano dun sa loob sa motor mo at 1.5. And then ang expected ko na average or minimum is 12K. And saka sa mga somehow magaganda na kondisyon, yung parang gusto kong ma-attain is around 13 to 17K. Tapos etong 2 volts, eto na yung umpisa na yun. Eto dito na nag-uumpisa yun sa 2 volts. After doing this one, 1 volts and 1.5, pagdating sa 2 volts, dyan na yung nag-uumpisa yung parang building ng performance ng motor mo. So, ang pinaka-average doon, pinaka-mababa or minimum is 18K. Yun ang nakuha kong pinaka-mababa na experience ko. Hindi na ako naka-experience pa ng 17. Actually, etong 18, for me lang guys medyo mababa na talaga siya. So, nasa 19 to 24 yung somehow para sa akin okay. And sa 2.5, ito na yung final condition na talaga ng motor mo pag nag-break in ka.
So, yung average pinakamababa doon is 20, pero eto bihira na to guys, 26. Pero nakakuha kasi ako ng 26 eh. Ganun. Pero sa at around 2.5, nasa andito na siya. Around 30 plus na talaga yan. So, pero nilagay ko lang is 27 to 34, something like that. Kaya, dahil nga, nakakuha kasi ako ng 26 noon that time. Matagal na ano. But ano naman din yun eh. Medyo parang yung motor kasi na yun, medyo parang hindi, parang nakalimutan ko kasi. Tapos sa sobrang tagal na niya, yun nga yung parang na motor, parang naano siya na parang na left out na motor. So at 3 volts, ang pinaka minimum tsaka average ko is around 36 kasi mayroon din akong na-experience nga 36. And sa akin guys, pag yung 3 volts yung pag nakakuha ako ng 37 to 41, somehow masaya na ako dito. Sa 42 kasi meron okay naman. Meron akong experience din sa 42. Tsaka 43 na in good condition pa talaga. Even the torque niya mismo maganda pa. Yung motor na din na yun, pina-experience ko din yun sa mga tropa ko para they know na totoo yung condition ng motor. Actually, yung motor nga na yun is nasa tropa ko, binigay ko kasi gustong-gusto niya yung motor ko na yun. So, but if I'm going to sa experience ko din, if I'm going to choose between 41K and the 42, if meron akong 42, I'd rather choose the 41K or 40K. For the reason is yung life buhay ng motor kasi yung inano ko dan. Okay? So, yun ang sa akin ha. So, ang break-in neto guys, yung niya, yung parang result or buhay yung condition ng motor ay balance result siya. So, ibig sabihin nito, first is yung balance result. Ibig sabihin ay the way siya manakbo, wala siyang malakas na fluctuating na nangyayari. Even, pag kunyari, naglagay ka ng higher voltage na battery, yung supply niya pa rin, based dun sa voltage na supply mo. Ngayon, pag nag-lower voltage ka naman na battery, ang binigay mo dun sa motor, yung niya pa rin, hindi siya nagda-drop totally, kaagad, bigla-bigla. Yung lakas ng dropping ng, kung kunyari, galing sa talon, yung drop ng niya, yung parang buwelo niya, or even yung pag-umpisa, so hindi siya nagkakaroon ng ganun. So kung ano yung hatak ng motor mo, yun at yun pa rin. So yun yung sa balance result. Okay? And then durable. Durable siya, meaning yung buhay ng motor mo ay hindi lang siya pang 3 months, hindi lang siya for 6 months, for about 6 months. And magagamit mo talaga kasi yung may motor pa ako guys until ngayon. Meron akong 3 motor na 2 taon na maganda pa rin yung kondisyon, di ko pa naman nakitaan na bumababa yung performance niya. Okay, meron din akong motor na 1 taon pa rin. Yun. Well, naka-experience din ako ng motor nga na mga mas mababa yung buhay. For the reason is dahil nga sa break-in process na mga ginagamit ko, in-experiment ko. Okay? And the lastly is yung torque and RPM ng motor well coordinated sila. Okay, so maganda yung torque ng motor, maganda din yung RPM ng motor. Okay? Maganda yung lower RPM ng motor, maganda yung higher RPM ng motor. Okay, so yun ang naano ko dito sa process na to guys ha. Ito yung sa experience ko ha. Okay, so let's dito naman tayo. Okay, so first is ang gamit ko lang guys ganito sa material. So this is mats. So in short for materials. Materials ang ginagamit ko guys I did not use na any parts cleaner. Hindi na ako gumagamit nun for the reason kasi pwede siyang gamitin pero paano ko ba yung effect kasi nun mafi-feel mo at saka ma-experience mo sa duration ng buhay ng motor mo. Yun naman yung problema dun. Pero usable siya ha. Pwede niyong gamitin. Now, contact cleaner, any contact cleaner available sa inyo. Okay? Kung merong contact cleaner na friendly for plastic, much better.
Meron mang ganun, parang parts cleaner lang ata yung na ano ko. So basta any contact cleaner, okay? And motor oil. So ko talaga, emphasize ko talaga motor oil dahil baka isipin nyo kung anong oil lang na available. Hindi, much better talaga motor oil ang gamitin nyo. Okay? And also, kung anong available na motor oil sa inyo dyan, kung kung anong mga nasa market na motor oil, gamitin nyo. But, you, most likely guys, pero ewan ko lang kung sasabihin nila sa inyo, you try to ask them, kunyari bibili ka ng motor, may motor oil, you try to ask them kung yung motor oil nila na yun, ano ba yun, fast acting ba yun for RPM, or ano ba siya, tawag nito, race driven or race, ano tawag nito, yung for long lasting race na driven siya. Kasi hindi kasi yun talaga guys na based guys sa sa mga na use ko na motor oil. Iba-iba talaga yun. May motor oil na parang never pa ako naka-experience na motor oil na fast acting siya ng RPM, pero at the same time performance balance siya dun sa parang long lasting mo. Isang lagay mo lang ng oil, tapos maggamit mo na yung performance na binibigay ng oil mo sa motor mo ay sa buong race na nigamit mo. Di nagkakaroon ng ganun. Yung mga fast acting naman na RPM, most likely ay every 3, siguro pinaka minimum 3, but most likely mga around 5 na lapag, nagre-re-oil yun. Kailangan yung i-re-oil. So ganun siya. Yun ang ko guys, disclaimer lang, yun sa akin na experience ko. So yun ang na-observe ko din. Okay, so dito na yung preparation. Actually dito tayo guys palaging nagkakamali sa preparation. Okay, so di naman siya, well, since hindi din kasi siya masyado talagang parang open knowledge or open, ang tawag nito, parang pinag-uusapan. Kasi alam niyo naman, naintindihan ko din naman yung iba, ba't hindi nila sabihin. Pero, well, sa akin, bahala na ko dyan. So, I will partake my knowledge and sa lahat, as long as makatulong sa kahit any racers, beginners man or pro, if they thought naman na if they thought naman na may use naman yung parang may silbi naman yung information, why not, diba? But anyway, continue tayo. So, for the preparation, eto sa akin guys, clean motor, number 1 is clean motor using contact spray. So yun nga, contact spray ang pinanglilinis ko. Okay. By the way, also bago ako mag-umpisa, ay sabihin ko sa inyo, yung way pala ng break-in, ang motor break-in ko neto guys na process, ay ito yung break-in process ko talaga na sobrang tagal matapos. Pag wala kayong enough time to do this one, might as well you try another na lang break-in process. Kasi ito talaga, pag talaga ako nito, matagal talaga ito matatapos. For the reason nga, kinukuha ko kasi yung durability, yung buhay kasi ng motor. Hindi kasi ako papalit-palit ng motor. Most likely, lagay ko na lang dito sa baba. Most likely guys, ito na break-in process. So, nakukuha ko yung buong potential ng motor, performance ng motor, 100% based sa binibigay ng result sa akin. Okay? Pag pwede mo naman sundin siya, babaan mo yung minutes, pero around 70 to 80 or umabot pa ng 90% yung performance lang ng motor ang makukuha mo. Malalaman nyo yan na ganun pag mababa yung minutes nyo or hindi siya totally kasi after, kunyari, na tapos na yung break-in nyo, most likely during race, nagbabago yung performance niya doon. So, may iba na bumababa, may iba naman tumataas yung performance ng motor. May iba din na hindi pa nag-activate yung performance, yung peak ng performance ng motor, but after siguro a week, 2 weeks, or a month, mapapansin nyo doon na tumataas yung performance or bumababa. So, ibig sabihin, hindi nyo na-attain yung 100% ng performance ng motor.
Okay, so ganun siya ganun yung ma-identify na nakuha mo yung 100% or 70 to 90% lang nakuha nyo na performance sa motor sa mga break-in nyo, process nyo, okay? So, continue tayo. So, yun nga, una is clean the motor using contact cleaner. And once nag-spray kayo nito guys, yung nag-spray kayo, basta sprayhan nyo lang yung motor. Huwag kayong matakot mag-spray dun sa motor nyo ng contact cleaner. Or kunyari may contact cleaner kayo tapos nilagay nyo na ni-spray kayo sa bote tapos nilagay nyo, doon nyo nilublob yung motor nyo, walang problema yun. Kunin nyo lang mga around after, kung nilublob nyo doon, kunin nyo lang after a minute or after 2 minutes, max na yun. So yun, once nyo na, punasan nyo and hintayin nyo talagang yun, parang mag-sit yung or yung hindi, nilagay ko lang yung dry pero ang talaga dun is magsisits yung yung residue ng contact cleaner dun sa motor nyo. Hintayin nyo lang yun. Once na na yun, sa akin naman guys ay eto, ginagawa ko para sure ako ay pinapa-rest ko ng around 10 minutes. Pinapa-rest ko ng 10 minutes yung after ko ng contact cleaner. So ganun talaga siya. Hindi talaga ako nagmamadali sa pag-break in ng motor pag nag-plan talaga ako mag-break in ng motor sa sa akin. And then after nun guys, once natapos na yung 10 minutes ko, yun, ino-oil ko na yung both ends ng motor, yung shaft lang. Ito, shaft, may nakalagay shaft only, diba? So, ito, pinakita ko kasi gusto kong maano. So, ito lang yun, dito lang guys ha. Ito yung end Okay? So, dito ka lang maglagay ng oil guys. Wag ka nang maglagay dito ng oil. Basta, kung nasa sa inyo na yun, kung maniwala kayo hindi, basta sa akin, dito ka lang maglagay ng oil. Tsaka dito lang. Lagyan nyo lang siya. And then, after maglagay nyo, ikot-ikutin nyo lang siya. Ikot-ikutin nyo, parang magana siya. And then, pwede nyo hilahin, ikot, or push ka konti, ikot. Ganun lang. Sa pag-oil nyo. And then, eto na naman. So, to sit yung mapapasok yung oil mo dun naturally. Siya dun, sa loob ng motor mo, or sa shaft mo. Eto yun guys, around 5 to 10 minutes. Sa akin, mina-maximum ko talaga. 10 minutes talaga yung kinukuha ko dun. Para sure ako na yung motor ko, masasabi kong na-lubricate ko siya. Okay? At saka hindi siya too much na na-lubricate, yung tama lang. Okay? So yun ang ko dun sa motor na sa the way na pag-prepare ko. Okay, so ito muna guys part 1. I-ano ko na lang guys ng dalawang video kasi mahaba ang explanation talaga to. So ito muna. So tingnan nyo. Ito yun. Yan. So ito muna yung part 1. And isunod ko yung kagad yung part 2. Kasi puno kasi siya so at least i-erase ko muna tapos sulatan ko na muna yung voltage. Okay? See you guys.